sa inyo lahat. Good evening. Your opening message mo na, sir, for this? Well, magandang gabi sa ating lahat. Galing kami sa Ormoc kasi mayroong graduation doon ng technical skills vocational students inatina natin. So, kaya bumalik tayo dito. Yes. The first question. Kaintindi ba silang Bisaya? Oo, Bisaya, Tagalog, gusto nyo. Senator Tia, ako nyo. Ano pong comment niyo sa bagong pinag-uusapan? Lumabas si Colonel Espinido sa hearing at maraming sinasabi tungkol sa iyo, sa presidente, doon sa kampanya sa illegal na droga. Well, alata siya na na-recruit para bumaligtad. At ako, sayang siya na opisyal dahil gumagamit pa naman siya ng mga Bible verses para to make him very credible kuno. Pero sa totoo lang ako, hindi ko gumagamit ng Biblia. Pero I can tell you straight in the eye na yung mga sinasabi niya, karamihan doon mga kasinungalingan. Mayroong totoo, pero mas maraming kasinungalingan. Just to suit the narrative of the people behind him, yung nag-recruit sa kanya na para bumaligtad at magsalita laban sa amin. Sir, anong kasinungalingan doon at saka alin ang totoong sinabi ni Sir Espino? Hindi na ako sa totoo. Doon na kasi nungalingan. Number one, sinabi niya na meron pa siya sinabi na after nung yung hearing namin sa Senado na napaiyak ako dahil nga yung nagsabi si Kerwin Espinosa, yung Daglord ng yan sa Albuera. Nung nagsabi siya na si Espinido daw ay matanggap ng pera, napaiyak ako dahil sa manalog ko dahil naasahan ko si Espinido. Siya yung nagkatiwalaan ko eh. Tapos yung pala tumatanggap din. So, napaiyak ako. Pero in the evening, pag-uwi namin sa Krami, pinuntahan ko si Kerwin Espinosa doon sa kanyang kulungan sa AIDG at tinanong ko, Kerwin, totoo ba talaga yung pinagsasabi mo kanina? Sabi niya, Sir, pasensya na. Masama na talaga ang loob ko kaya nasabi ko yun. Napatay yung tatay ko sa loob ng, di ba? Loob ng kulungan. Napatay yung tatay ko kaya nasabi ko. Pero every time text ko si Espinido para tanungin kung kailangan niya ng pera, gusto ko siyang bigyan ng pera, pero ang sagot sa akin puro Bible verses. So sabi ko, okay, hindi pa nasira yung pagtingin ko sa kanya. Pero sabi niya sa kanyang interview, after doon ng hearing na yung kinagabihan daw, tinawagan ko daw siya, nagsabi daw ko sa kanya na ilipat kita doon dalhin kita sa Usamis, tingnan natin tapang mo. I never said that. At hindi kami nagkapag-usap ng gano'ng klase-usapan. Wala na ginagawa niya to suit the narrative na gusto niyang panagpasin na galit ako sa kanya, kaya pinadala ko siya doon sa Usamis. Well, in fact, pinadala ko siya doon dahil tiwala ko sa kakayanan niya dahil nakita ko magaling siya, maganda yung performance niya. Sabi niya, pinadala ko doon para mapatay siya. Hindi po. Bago siya pumunta doon, tinanong ko pa siya, ano mga kailangan mo para banggain mo yung yung Paruhinog crime syndicate doon sa Usamis City. Dahil small time lang yung kung akala mo masyadong violent, masyadong madahas yung Espinosa organized crime group dyan sa Albuera, wala yan, hindi yan nangangalahati sa Paruhinog. Kaya anong kailangan mo para suportahan kita?
Kaya sir, wala kami mga baril yung mga pulis ko sir, walang mga long firearm. Wala kami long firearm. Sabi ko, sige, yung R4, padalahan mo ng baril. Binibigyan ko ng mga baril ng mga BB Armalite. Kasi gusto ko talaga, alagaan siya. Hindi para ipapatay. So, doon ko sabi, sinungaling ito. Nagsinungaling ito. Yung sinasabi niya na, yung ba mga pinagsasabi niyang, sige lang, maalala ko mamaya. Sir, ano sa tingin niyo po yung kung ano yung reason bakit parang dinidiin kayo ano sa tingin niyo po yung reason kung bakit kayo dinidiin ngayon ni dahilan kung dinidiin kayo ni Espinito? Ito yung laban ng Marcos Duterte, yung away nila ngayon. It's obvious na pag napin down kami, mga Duterte allies, ay hihina rin si expected nila na panghinaan ng loob si Vice President Sara na siyang nakikita nilang maging kalaban nila sa 2028. So, wala, prangkahan lang tayo dito. It's all about politics. It's all about politics. You can just imagine, itong mga, hindi ko naman nila lahat, pero maraming mga kaibigan natin o mga congressman, mga politiko na during the time of President Duterte, grabe kung maka-praise, singing all praises sa President Duterte, General Bato. Maraming salamat sa ginawa niyong war on drugs. Peaceful lang Albuera, peaceful lang Osamis, peaceful lang lugar namin. Maraming salamat sa ginawa niyong war on drugs. Tapos ngayon kung makapag-imbestiga, makapagsalita, mali yung ginagawa ninyo, mga kuwang kayo, mga killer kayo, kung ano pinagsasabi, gano'n. Politics. Sir, kung ipatawag kayo sa Kongreso, dadalo ba kayo? Hindi ako dadalo. Nakailang beses na ko sinasabi, hindi ako dadalo. You know why? You know why? Because I don't want to become the president of violating the interparliamentary courtesy. Ayaw ko kasi, ako sisihin, pagdating ng araw, ako sisihin, bakit mo binayulit yan? Mabuti sila sa lower house, 300 plus sila. Kami 24 lang. So, kahit na papatawag namin sila palagi sa Senado, kung may committee hearings kami na nabanggit ang pangalan ng isang congressman, 300 sila, hindi ka still do their legislative functions. Gagana pa rin ang trabaho na. Pero huwag kami, 24 lang kami, paano tatakbo yung aming legislative functions kung sige na lang attend ng mga hearing doon sa lower house. Kaya nga nagkakaroon ng interparliamentary courtesy, galing yan sa yung doktrina na yan sa US Congress. Dahil mas kukunti lang ang senador nila kumpara sa mga representatives. Ilang beses na po kayo na-invite sa lower house? I'm not mistaken, dalawang beses na siguro. Senator, is this not heading papunta sa ICC investigation na baka si President Marcos mag-change ng strategy na i-accept na yung yung investigation? It's nakikita ko na yung grand design. Itong lahat na ito, as I've said, pasensya na sa mga yung Quad Committee Chairman, yung apat na ito. Nagtatrabaho na yan sila sa kanilang committee. Pero nakikita ko yung grand design ito, magagamit talaga ito against us sa ICC. Magagamit. So, na-mention mo kanina earlier na Espinito was recruited. Pwede i-clear kung sino nag-recruit kay Recruit yung mga administration? kalaban namin na gustong kaming pabagsakin. On the way to Malacanang ito, sir? Hindi ko sinasabi kung dito mga merong gusto magpapalakas sa Malacanang o merong gusto magpapalakas kay Speaker. Yun ang nag-recruit sa kanya. Meaning demolition job. Pagpapapugi. Meaning demolition job against you and the group. Kasi hindi ba pupunta ba yan doon kung hindi yan recruit, walang mag-execute ba ng pinabit o walang mag-recruit. Senator, parang ang ganda ng affidavit niya. Except dun sa the biggest crime syndicate is the PNP. Parang na-generalize doon na ang gusto lang niya, ikaw yung isa sa panahon niyo lang,
nagagandahan ka kasi hindi mo alam yung mga mali na sinasabi niya. Pero ako, na alam ko yung katotohanan, halata scripted yung kanya pinabit. Amen. Maganda na pagka-script siguro, ibig mo sabihin. Maganda pagka-script. Going towards the narrative of connecting. You can just imagine, bakit niya nabanggit yung Pogo? Gusto niya, sabi niya yung reward system daw, yung nagbibigay doon ng pera sa kung may mapatay, ay pera daw galing sa Pogo. Remember, 2016, nung pinadala ko siya sa Albuera, wala pang Pogo noon, hindi pa sikat yung pangalan na Pogo. Ang Pogo sumikat yan, ngayon lang, itong bandang dulo na, yung later part na lang na marami nangyari ng abuso sa Pogo. Noon wala yung Pogo. O bakit ngayon sa pinabit niya? Bakit lumalabas yung Pogo? So talagang merong naghanda sa kanya pinabit na parang gustong i-connect yung problema sa Pogo, problema sa illegal drugs, at problema sa extrajudicial killing para may connect para makonect kay Duterte. So yun nga nakikita natin grand design dyan. For record lang, sir, during your time as a PNP chief, wala talagang quota under one system. Putulin yung liig ko. Hindi akong magamit ng Biblia, pero putulin yung liig ko kung ma-prove ninyo na nagbigay ako ng monetary reward at nag-set ako ng quota. Yung reward na sinasabi nila, sabi ko sa kanila, magtrabaho kayo ng gusto, banggain nyo lahat ng sindikato sa droga dyan, at kung magandang performance nyo, magandang accomplishment ninyo, ipopromote ko kayo. Si Espinido, major, meritorious promotion ko yan, naging kernel. Dahil nga magandang performance, pero pera, wala akong ibigay sa inyong pera. Kasi ang may pera na, reward naman, yung may nakapatol sa ulo, yung most wanted criminals na approved sa DILG, yun lang ang meron. Yung kuta, sige sila salita ng kuta. Mamatay man ako ngayon dito sa kinaupuan ko, I never set a kuta. Meron akong directorate for operations, siya nagmumonitor sa performance ng mga commander sa baba. At kapag hindi maganda performance sila, palitan mo. Kasi hindi pwedeng hindi yan magtatrabaho sa droga. Maraming droga nagkala sa kanyang area of responsibility, tapos siya patulog-tulog, walang ginawa. Tanggalin niya, palitan niyo. Pero sabi niyo magkuta, walang kuta na sinisip. Sir, drug situation ng Pilipinas naman po. Drug situation natin. Yung drug situation natin sa Pilipinas. Well, tanungin nyo, obserbahan yung paligid nyo. Tanungin nyo, mahirap kasi kung ako, baka sabihin yung self-serving. Itanong kayo sa mga baryo kapitan dyan, sa mga mayor. Wala akong natanong na barangay kapitan o mayor. Nagsasabi sa akin na okay yung drug situation nila. Andyan na naman sila, sir. Bumalik na naman sila. Yung mga nagtatago noon, andyan na naman. Bumalik na naman. Tumapang na naman. So, sa atin papunta nito. Kung mamayagpag na naman yan. Babalik naman tayo na yung mga politiko, mga drug lord, na sila na magkukontrol. Sino pwedeng mananalo sa lugar niyo? Kasi may money, they have the money, they have the power, they have the influence, they have the guns. So, kaya nila kontrolin yung politics sa lugar ninyo. That's narco politics. Papunta na dyan. Oh, balita ko na naman, tatakbo daw ng mayor si Kerwin sa Albuera. Oh, at saan pupunta na naman yan? Babalik na naman ang problema niyo. Bakit? Kasi, hindi na kumbikto sa kaso niya. Oh, kailan niya release si Kerwin? Kailan na dismiss ang kaso niya? Panahon ba ni Duterte? Hindi. Oh. Ngayon lang yan, dismiss ang kaso niya. Sir, in-accuse ka, ikaw daw yung tumulong. Sabi ko nga, I bet my own life and my family's life kung totoo yung sinasabi niya na protector ako ni Kerwin. Kasi ito si Espinido, naging kon ito eh. Kumbaga sa Bisaya ba, nidako ang ulo. Lumaki ang ulo, nagkakaroon ng narcissistic tendency ba na, narcissistic attitude. Nakala niya, siya lang ang magaling na pulis, siya lang ang matino na pulis, siya lang ang mabait na pulis. Lahat ng pulis masasama na. Yan ang masama, yan ang hindi maganda sa kanya. Dahil believe niya siya masyado sa sarili niya. Ikaw ba naman? Galit daw siya dahil
nang nakuha si Kirby sa abroad, hindi na turnover sa kanya. Sino ka para turnover sa iyo? You're only a chief of police. Ang kumuha doon sa abroad, operasyon ng EIDG at CIDG. Mayroong mas mataas na unit na competent na mag-conduct ng investigation, sila ang maghawak sa investigation. Bakit sa'yo na chief of police ka lang? Ano ka, lumaki ng ulo mo, akala mo, ang krami magbabaw sa'yo, chief of police ka lang? Ano mang tingnan mo yung utak ng tao na yan? Oh. Pag may nabanggit pa siya, Senator Nico lang na pag order daw, kasi kayo ay former chief PNP, no? Ang sinabi niya doon sa hearing, pag binanggit daw sa kanya, order sa kanya ay neutralize, mating na yun sa pag-intindi ng polis na kasama ng pagpatay. Yan ang problema sa kanya. Puro assumption, puro maling interpretation. Wala akong sinabi sa kanyang neutralize. Bisaya kami kung mag-usap. Ang instruction ko sa iyo, punta ka sa Albuera, banggain mo yung sindikato ni Espinosa. Punta ka sa Usami City, banggain mo yung sindikato ni Mayor Parwinog. Yun ang instruction ko sa kanya. So, may sinabi ba kung patayin mo? Wala. Banggain mo, alam mo na kung anong meaning nun, pulis ka. Bakit? Ang sayo pala pagbanggain, patayin mo kaagad, in cold blood. Ang tanong dyan, next question is, dahil doon sa interpretation mo, dahil doon sa assumption mo na pag walain ang problema sa droga sa isang lugar, ay patayin pala in cold blood, meron ka na bang pinatay? Dapat para mananagot siya kung meron siya pinatay. Dapat, pag sinabing trabahuin mo yan, operasyonan mo, aristuhin mo. Lahat ng dapat gawin mo. Kung lumaban, nakipagbarilan sa'yo, patayin mo. Alam naman, gusto mo ikaw mamatay? Dapat self-defense. Patayan barilan na yan Alam man, gusto mo ikaw lang tamaan. Pulis ka You have to defend yourself, di ba? So, ganun dapat. Hindi yung patayin mo yung in cold blood yung tao. Bakla ka, bayot ka. Kahit na hindi ka pulis, sabi ko siya, bayot ka. Hindi ka marunong lumaban ng parehas. Bakit mo patayin ng cold blood? Di ba? Comment po sir sa sinasabing PNP as the biggest comment po sir sa sinasabing PNP as the biggest drug syndicate of the country. It breaks my heart to hear that statement. It's a sweeping statement. It's a sweeping, uncalled for, and unfair statement. Tingnan mo yung association ng yung Philippine National Police Alumni, Philippine National Police Academy Alumni Association. Nag-issue na silang statement na they're very much disappointed sa sinabi ni Espinedo. Ibig mo sabihin, Espinedo, kung ang Philippine National Police ay malaking sindikato, yung salary, sweldo niya, natanggap niya, na pinapakain niya sa mga anak niya, pira yun galing sa sindikato, kung yan ang gusto niya sabihin. PNP is the biggest syndicate. Sumusweldo ka, naka-uniforme ka, sumusweldo ka sa PNP. Yung sweldo mo na natanggap mo, pera, pinakain mo sa mga anak mo, pera yun galing sa sindikato. How dare you, Mr. Espinedo? How dare you? I don't know kung talagang lumaki na yung ulo mo na hindi mo na maintindihan yung pakiramdam mo. Wala kang legal actions against this. Hindi man ako yung puro hilig kaso-kaso. Hindi ko style yan. Bahala siya dyan. I can prove myself other than filing cases. Senator, hindi ba makaka-apekto yung comment niya, yung general statement niya sa retirement niya ngayon? Baka magka-problema siya. Well, depende sa PNP kung anong administrative actions ang kanyang ng PNP gagawin laban sa kanya. Yan ang ating... Pero kung pakawala siya, pero sabi mo kanina, Senator, na kung recruited siya, papakialaman ba yung statement niya ng PNP? Do you think? Papakialaman ba yung statement niya ng PNP as of now kung recruited siya sa government? Well, titignan natin kasi ang PNP may sarili yung mga administrative policies. Titignan nila. Pero kung sabihin nila ng PNP na kasuhan si Espinedo para
mahirapan yung retirement niya, wala matanggap sa retirement, di dahil may administrative case. Para sa akin, ako rin, makiusap ko sa PNP. Kung sa Bisaya pa, ayaw na niyo na ginuta na. Kawawa kasi yung retirement yan, hindi naman yan para sa kanya, para sa mga anak niya yan. Kaya kung kasuhan ninyo, tapos magka-problema sa retirement, kawawa din. Kaya huwag na ninyong, pagsabihan na lang ninyo. Kasi baka mahimas-masan, pero kung kasuhan pa ninyo, kawawa rin yung mag-retire yung tao. Ang mga anak niya magsasuffer kung wala matanggap. Nakakababa ng moral kasi ng ibang mga matitinong pulis sa sinabi niya na protector yung PNP. Talagang masama ang loob ng mga pulis sa kanya. Hindi, akala niya masama ang loob sa kanya yung mga matino lang na pulis. Pati yung sindikato na pulis, masama rin loob sa kanya. Kasi pulis pa rin yun eh. So lahat ng pulis masama at mabait. Ganit sa kanya. So, with all these issues sa PNP at sa Duterte, nagkakausap pa kayo ng PRRD? Hindi ko na siya ginugulo. Dahil okay matanda. Papahinga na lang yun. Papahingayin natin yun. Huwag natin bigyan ng problema. Pag may time, pag magkita kami, automatic mapag-usapan namin yan. Pero ngayon, na sumbong ako doon sa kanya, bibigla mo lang ng problema yung matanda na dapat papahingayin mo na yun. Pero do you admit na makaka-affect ito sa kampanya natin? Well, depende yan. Depende. Kung maniwala ang tao, it will pull me down. It will pull us down. Pero kung ang tao ay updated at alam nila what's the reason behind, what's the real score, baka makakaangat pa ito. Makaka-boost pa ito sa ating chances na manalo. Pero kung maniwala ang tao sa ganung paninira, hilahin ka talaga pababa. So, manikabot sumikap tayo na malaman ng taong bayan kung anong totoo. Sir, how are you taking this issue? How are you taking this issue na binabato sa inyo? Well, medyo stressful nga. Stressful, no? Kung isipin mo palagi, lalo-lalo sige interview mga media, hindi ka makatulog anytime, mag-ring, lalo ka ma-stress. Diba? Pero gawin ko na lang is, pag medyo na-stress ako, punta ko lang yung mga apo ko, wala na, kalimutan ko na yung stress ko. Nag-enjoy na ako sa laro-laro na aking mga apo. So si Kibuloy, sir, ano na yan? Do you still join the call for him to surrender voluntarily? Ako, I'm joining the call. Dati I was a law enforcer before I become a lawmaker. Diba? Law enforcer, lawmaker. I am always the side of the law. On the side of the law. Kaya, mas nakakabuti sa kanya sana kung mag-surrender siya para matapos na rin yung paghihirap ng mga kababayan ko sa Davao na masyado nang naharas ng PNP. Sana para matapos na, pero still, it's his call kung gusto niya o hindi. Because meron siya sariling reason bakit ayaw niya mag-surrender. Personally, alam mong nasa Davao pa siya. Alam talaga. Hindi na mapunta kahit na yung mga right hand niya doon, hindi na siya mapunta. Sir, nanawagan tayo na kay President na listen to the heart of the people. Ano yung update natin dito sa pag-serve ng warrant? Listen to the heart of the people. Kasi ang PNP masyado nakatutok doon sa heartbeat na hinahanap nila sa ilalim ng lupa. Samantalang maraming heartbeat doon sa palibot na talagang nahirapan na at kawawa-kawawa na. So I urge the President to listen to the heartbeat of the people. While you are busy looking for the heartbeat of Kibuloy under the underground, listen to the people around, above ground, na talaga nahirapan na. So gusto mo ba sir stop na yung operation sa KOJC? Well, hindi ko sila masabihan na stop, trabaho nila yan, pero ang gusto ko lang sa kanila is sundin nila yung rule of law. Dahil nakakaya pulis tayo. PNP tayo, tapos tayo pa mag-break ng rule of law. Yung batas dapat sundin. They are only executing, they are serving a warrant of arrest na ginawa na nilang search warrant without benefit of issuance of search warrant from the court. At ngayon, nagiging from warrant of arrest, ginawang search warrant, ginawa pang house arrest. Yung mga tao sa loob, hindi makalabas. Yung mga tao sa labas, hindi makapasok sa loob. In fact,
kanila yung property, private property. Parang pang kinuha na nila yung property. Pinagmayari ng private. So sa tingin mo, sir, maraming violations. May mga violations na ginagawa yung PNP? It's sad to say, ako being the former chief PNP, nakikita ko talaga. Kung meron silang binabayo. Yung pag-stay lang doon ng ilang araw, nag-serve ka lang ng warrant of arrest. Wala doon ang siniservan mo. Umalis ka na. Bakit magkampo ka pa sa loob ng... this is a sacred place diyan sa mga miyembro ng QJC. Dinadisrupt mo na yung buhay nila doon sa loob. Pati yung mga estudyante, hindi na makapasok sa eskwelahan, hindi na makapag-aral dahil nandun yung polis. Naawa lang rin ko sa mga polis dahil they're just taking orders. Kung sino may nag-order sa kanila, yun dapat ang mananagot. Even the regional director, alam ko, he is just taking orders. Pero walang overkill dito, sir. Ha? Walang overkill dito. Kasi may army na eh. Tingnan mo, kung yung paghanap kay Marwan, 44 SAP ang naghanap. Number 1 na terrorist sa buong mundo. Oo, number 1 most wanted terrorist. Tapos itong isang pastor na hindi pa konbiktado, 3,000 ang naghanap. Hindi naman armado. Diba? So, yung standard mo sa overkill, tingnan mo lang yung anong standard yan. Totoo ba yun, Senator, na may mga nahanap na armas doon sa compound? I don't know kung may bato po yan. Hindi pa ako naka-uwi ng Davao. Molotov bomb lang yun. Yung report kanina, molotov bomb. Davao, bumisita ka doon sa lugar na yon. Meron ka bang personal din na advice or sinabi sa person in charge sa area? Ay, sinabi ko sa kanila, yung QJC officials at saka yung lawyer nila on one side, the other side si General Torre, Regional Director. Sabi ko, please continue communicating with each other. Maganda yung mag-usap kayo, huwag yung putulin yung komunikasyon ninyo para meron kayong mapag-usapan. Kasi kung hindi kayo magkakuntakan, maraming misinterpretation mangyari dyan, gulo, magkagulo kayo. So, patuloy niyo usapan nyo. At sinabi ako yung PNP na, tapusin na ninyo. Sabi, sir, hindi po kami mag-withdraw dahil may heartbeat pa kami nandidetect sa ilalim ng lupa. Sige, hanapin mo yung heartbeat na yun, kunin na ninyo para makaalis na kayo dahil na sakripisyo yung mga bata, hindi po kapag-aral. Sir, sino yung dapat makialam dito? Kung mahal ni Pangulong Marcos yung Pilipino, siya dapat, sabi ko sa kanya, sa aking privilege speech, please listen to the heartbeat of the people. Sir, on the brighter side, ano na yung mga priority bills na natin? Marami tayo, yung DNA, yung ating DNA, yung DNA, natin? DNA bank ng PNP, nandoon yung mga DNA profiles, data bank ng PNP, tinatakbo natin yan, mag-third reading na yun kung matapos yung amendments. Yun at saka ano ba yung sa akin yung hintay ko pa yung balik sa akin yung na binito na PNP Reform Act nabito ni President Marcos. Mag-suggest daw sila ng mga gusto nila provision. Hintay ko ibalik sa akin para patakbuhin ko naman. Mabilis na ito this time. Kaintindihan na kami kung anong gusto nila para maayos namin. Ano po yung plano natin sa 2025 elections? Ipapalilik pa rin ako. Takbo pa rin ako. You're running for re-election, Senator. Ano po ang pinakamahalagang nagawa niyo bilang mambabatas? Kung wala akong masabi no, sabihin nyo, wala akong nagawa, no? Napakarami. Anong pinakamahalaga? Marami akong kasi, when you say, nag-utor ka ng batas, madali ka lang mag-utor. Madali yung utor, submit ng pangalan mo, utor ka na. Pero pinakamahirap dyan yung sponsor. Kung ikaw sponsor ng batas because
You will be the one to hear the bills sa committee level. Ikaw ang magdepensa sa plenary, sa debate, ikaw magipag-debate. So, I can proudly say na meron akong na-sponsor na batas na naging batas na. Yung number 1, yung BFP Modernization Act, yung Bureau of Fire Modernization Act, yung PNP, BGMP, BFP, Bureau of Corrections, Height Equality Act, kasama nila sa ating nagawa. Yung pinagtuunan ko ng energy rin, yung Anti-Terrorism Act. Hindi co-sponsor lang ako noon, pero talagang nag-contribute tayo ng gusto doon para matapos yung batas na yun. At itong ROTC bill, sana kung makalusot ito, I am hoping na makalusot ito para meron tayong sizable reserve na pag dumating ang panahon na kinakailangan, magamit natin. Hindi lang para sa gira, laban sa mga invaders, kundi para sa mga disasters. Kailangan natin ng mga warm bodies na anytime of the day pwedeng ma-harness, pwede silang ma-mobilize yung mga reservists natin. Senator, yung kung makabalik kayo sa Senado, ipapagpatuloy niyo pa ba yung pagtulong niyo sa mga FR kasi nagbibigay kayo ng as assistance? Oo. Tuloy natin yun. Dahil kung hindi natin una ng pansin yan, mga FR na yan, kalimutan mo, hindi mo na makita yan. Bumalik na naman sa bundok yan. Nag-in-pay uli yan. Dahil tinatarget pa yun palagi ng mga recruitment. Mas madali din targetin nila kung kaysa punta pa sila sa university, mag-recruit ng mga estudyante doon. Mas madali nila targetin itong FR na umaasa sa gobyerno ng mga assistance, livelihood assistance, tapos hindi na ibigay. Mas madali magalit yun eh. Madali nila ma-recruit lang. Balik sa bundok yun. Lalo na yung ILCAC, medyo tahimik ngayon. Ang ILCAC talaga sayang. Napakaganda. Game changer yun pagdating sa counter-insurgency. Yung ILCAC, as far as internal security operations concern, napakaganda ang ILCAC. Talagang napilayan sila doon, pati yung legal funds nila. Tingnan nyo, umaaray-aray na sila sa mga red tagging, no? Mas kanila man yung term niya nagaling, umaaray sila dahil napaka-effective yung ILCAC. Sir, as an ally of the Vice President, can I get your reaction sa performance na before Congress, yung budget hearing? She was claimed to be arrogant, spoiled, unrespectful na congressman. Depende sa pagtingin mo kasi ang ibang tao rin ang pagtingin masyado rin siya ginigipit ng mga congressman. Isipin mo, one against 47 yun, na ang mga question naman is hindi ko rin masabing irrelevant pero parang hindi practical na ba dahil you are talking about the 2025 budget. So dapat nandun ka para i-defend yung 2025 budget. Bakit pa pag-usapan natin yung mga nagdaang taon na hayaan mo na lang yung kuha doon. Kung mayroong violation doon, file ang kaso ang kuha. Hindi na dapat yung pag-usapan. Pero yun, hindi mo pwedeng bawalan yung mga congressman sa gusto na sabihin. Ganun lang yan. Pero kaya siguro medyo na-inis din siya. Ganun na lang sagot rin niya. So maisog yung Vice President? Maisog si Vice President. Maisog. Galing. Maisog. Matapang. Maisog. Matapang siya. Duterte yan eh. Sir, pwede pahabol. Iwan ko lang kung yung posibleng warrant of arrest mula sa ICC. Is there something ba na nabother din sa inyo ngayon? Well, we have our legal remedies. Kung lalabas yung warrant of arrest na yan, granting na mag-issue talaga sila, we will go to the Supreme Court for clarificatory relief. Tingnan natin kung anong gagawin ng Supreme Court pagdating dyan. Dahil wala ba tayo ibang masahan, kundi yung korte natin. I hope na masitil yung issue about jurisdiction and sovereignty. Masitil yan.
Pag magsabi ng Supreme Court, magbigay ng ruling ng Supreme Court about jurisdiction, tapos na. May mensahe po ba kayo kay, o may gusto kayo sabihin kay former Senator Trillanes na banat sa iyo at sa mga... Hindi ko na patulan yan. Hindi ko na papatulan yan. Pero parang binabalikan kayo, sir, kasi wala na o hindi na in power si President Duterte. I don't think binabalikan. Nakikita ko dyan is yung demolition job nila against us is directed towards Inday Sara. Ayaw nilang makaupo si Inday Sara 2018, dinidemolish kami lahat, including the former president. Nahimik na ngayon, presidente doon sa Davao eh. Nag-relax lang yun doon eh. Gusto pa nilang ikabit lahat ng mga problema doon sa kanya para pawikin si Inday Sara sa 2018. Yun ang nagkikita. So, it boils down to perpetuation in power. So, do you think mahihirapan kayo ang line-up nyo ngayong 2025 election? Well, mahirap talaga dahil parang lumalabas kami ang oposisyon eh. Parang kami ang oposisyon lalabas ito. Yung ibang oposisyon dyan, I don't know kung oposisyon pa rin ba yan, kung hindi pa ba yan naka-alay sa Malacanang. Parang lalabas na ako. Sige lang, okay, we will survive. We will survive. Yung pagkahati ba ng unit team, nakita niyo ba ito before? Ha? Yung pagkahati ba ng unit team, were you able to foresee this? I did not see that coming. I did not see that coming. Alagang kasi ako doon makasuporta. May rally na hindi available si Vice President Inday. Ako ang pinapadala niya para mag-represent sa kanya. Kasama kami dyan sa entablado with the President para mga partner. Hindi ko talaga nakita. What went wrong? Bakit nagkaganito? Nagkalamat? Gusto nilang kanila pa rin ang power. Perpetuation in power nga ang basket. Bakit mo sirain yung kakampi mo kung wala kang... Diba? Bakit mo sirain? So because of power? Power pa rin. Okay? Thank you, sir. Thank you so